to make some stops. Oh, good block again. And running the floor and getting his reward. Ka-Express, matagal nang hinihintay ng mga Gilas fans ang tambalan ng dalawang higante ng Philippine basketball, Kai Sotto at AJ Edo, sa ilalim ni Coach Tim Cone. Simula nang pumasok si Coach Tim bilang head coach, hindi pa talaga nagkasabay sa court ang dalawa sa isang official Gilas game. He's been the big factor playing the center slot. Lagi kasing may isa na injured. Nung healthy si Kai, sideline si AJ. At nang bumalik si AJ, doon naman nagtamo ng injury si Kai. And he goes after it. Clean block. Pero ngayong November sa FIBA World Cup Asian Qualifiers laban sa Guam, may malaking posibilidad na matupad na ang matagal nang inaasam-asam na Twin Towers combo. At least his second of the game might be his third. Winding down. Oh, what a pass. At ayon kay Coach Tim, you can only see the real strength of Gilas kapag nagkasama na si Kai at AJ sa loob. Statistically, Kai Sotto brings size, 7'3", rim protection at offensive touch, averaging 9.8 points, 6.2 rebounds, and 1.5 blocks sa kanyang Gilas career. And Kai Sotto detonates the dunk. Sa Japan B-League, nagdadala siya ng steady inside scoring at elite shot blocking. Sa AJ Edo naman, 6'10", ay kilala sa kanyang depensa, hustle plays at energy, may 7.5 points, 8.3 rebounds, and 1.3 blocks average sa huling FIBA campaign. But setting his radar right. New Zealand. There's a nice... So kapag pinagsama, ito ay 17 plus points, 14 plus rebounds at halos 3 blocks per game. Plus intangible factors tulad ng floor spacing na pareho silang may tira mula sa labas, mas malakas na rim protection, at mas flexible rotation para kay Coach Tim. Sotto confronted mid-air. Kung matutuloy ang laban kontra Guam, hindi lang ito magiging debut ng Twin Towers sa ilalim ni Coach Tim, kundi magiging bagong mukha ng Gilas frontcourt, mas matangkad, mas athletic at mas handa sa physicality ng international basketball. Minsan lang mangyari sa basketball na dalawang higante ang magkasabay sa court at sa nangyayari ngayon sa Gilas, marahil ito na. Matagal nang pinapangarap ito ng mga fan at ni Coach Tim Cone, ang tandem ni Kai Sotto at AJ Edo sa isang official game. Pero sa bawat pagkakataon noon, may injury. Kung hindi si Kai, si AJ naman ang wala. Ngayon tila makakamtan na ang pinaka-hinihintay na Twin Towers combo sa nalalapit na laban kontra Guam sa November para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. At si Coach Tim mismo ang nagbigay diin sa kahalagahan nito. You can only see the real strength of Gilas kapag magkasama si Kai at AJ sa court. Ito ay hindi lang hype, ito ay pananaw mula sa coach na bumuo ng team na may pangmatagalang plano. Tingnan natin ang kanilang biyaheng numero upang patunayan ang kanilang kahalagahan. Sa Japan B-League, si Kai ay naglalaro para sa Koshigaya Alphas at siya ay nangunguna sa boards ng league na may average na 10 rebounds per game at nakapagtala rin ng 14.5 points and 1.2 blocks kada laro. Ipinapakita nito na hindi lang taas ang dala niya, consistent ang contribution niya sa scoreline at depensa. Samantala sa AJ Edo naman, na naglalaro sa Nagasaki Velka, ay nasa top tier din bilang defensive force, 1.5 blocks per game, isa sa mga pinakamataas sa liga. Ipinapakita nito na may sariling identity din siya bilang rim protector at energizer sa depensa. Pero higit pa rito, hindi lang numero ang kanilang contribution. Sa bawat pamatay na tapon o crucial defensive stop, nahuhulog ang loob ng mga fans at nagbabago ang momentum. Ang combo nila ay nagbibigay ng combo ng mataas na presensya sa loob, spacing sa opensa at energy sa depensa, isang setup na bihirang makita sa Asia. At kung masusunod ang schedule laban sa Guam ngayong November, hindi lang isa kundi dalawang pinakamatataas na Filipino big men ang nandun para sa Gilas. Isang dabaos na tubong kombinasyon na matagal ng pangarap ng bagong henerasyon ng pambansang kupunan. Ang pagkawala ni Kai sa Gilas ay hindi simpleng absence lang. Ito ay isang malinaw na salamin kung gaano kahalaga ang isang towering presence sa isang kupunan na naghahabol ng respeto at karangalan sa international stage. Mula nung siya ay umatras dahil sa kanyang ACL injury, ramdam agad ang epekto. Sa bawat laro, halata na wala ang natural rim protector, rebounder at shot altering force na kayang baguhin ang takbo ng laban kahit hindi pa siya pumapasok sa scoring column. At habang tinatangkilik natin ang galing ng ibang Gilas big men tulad ni AJ Edo at Chinmar Fajardo,
Iba pa rin ang dimensyon na dala ni Kai, isang 7'3" na atleta na may mobility, shooting touch at mataas na basketball IQ. At ang masakit sa panahon na kailangan natin ng front-court dominance, mas pinatindi pa ng eligibility rules ng FIBA ang sitwasyon. Marami sa ating mga kababayan na may dugong Pinoy pero ipinanganak sa ibang bansa ay tinatali sa mga patakaran na halos ipinagkakait ang kanilang karapatan na magsuot ng Gilas jersey bilang natural-born Pinoy. Well, kung tutuusin, hindi lang ito laban para kay Kai o sa mga tulad niyang atleta, ito ay laban para sa karapatan ng bawat Pinoy bloodline player na gustong ipaglaban ang ating watawat. At sa puntong ito, malinaw na hindi lang basketball issue ang pinag-uusapan, ito ay usapin din ng identity, pride at fairness sa international sports. Habang pinapanood natin ang Gilas na lumalaban sa FIBA Asia Cup, hindi maiwasang mag-isip, paano kung andun si Kai? Ilang rebounds kaya ang madadagdag? Ilang block ang makakapigil sa kalaban? Ilang fast break opportunities ang magsisimula mula sa kanyang depensa? At sa bawat usap-usapan, mas lalong tumitibay ang argumento na tayo ay talagang deprived ng ating sariling kababayan ay hindi natin lubos na nagamit sa pinakakailangan na pagkakataon. Ang irony dito, noon ay marami ang bumabatikos kay Kai, pinagdududahan ang kanyang commitment, pinupuna ang kanyang laro sa NBA G League Ignite, at question kung kaya ba niyang maging consistent sa Japan B-League. Pero ngayon, siya na ang hinahanap ng bayan. Mula sa mga haters, biglang naging believers, at sa bawat sigaw ng mga fans na kailangan natin si Kai, ramdam natin dito sa Express Info na noon pa man ay naniniwala na sa kanya at nakakaramdam tayo dito ng vindication. At kung magpapatuloy ang ganitong setup sa international basketball, maraming talented Pinoy ang posibleng mawalan ng pagkakataon. At habang pinipilit ng Gilas na punan ang butas na iniwan ni Kai, isang bagay ang malinaw, ang kanyang pagkawala ay hindi lang isang temporary absence, ito ay isang wake-up call na kailangan nating protektahan at ipaglaban ang karapatan ng ating mga atleta, lalo na kung sila ay tunay na Pinoy sa dugo at puso. Kapag pinag-usapan si Kai, hindi lang ito tungkol sa hype o sa taas niya na 7'3", ito ay tungkol sa konkretong ebidensya na makikita sa kanyang mga numero, sa Gilas, sa Japan B-League, at sa kanyang ongoing NBA pursuit. Kung titingnan natin ang kanyang track record sa Gilas, makikita na tuwing kasama si Kai, mas mataas ang tsansa ng koponan na manalo. Mula sa FIBA Asia Cup qualifiers hanggang sa World Cup Asian qualifiers, consistent siya sa double-figure scoring at solid rebounding, minsan pa'y nagdadala ng multiple blocks sa isang laro. Sa ilang kampanya ng Gilas, kasama siya sa mga top rebounders at shot blockers, bagay na nagbigay ng depensa at intimidation sa shaded lane. At sa Japan B-League, lalo pang naipakita ni Kai na kaya niyang makipagsabayan sa mga pros mula sa iba't ibang bansa. Sa kanyang stint sa Hiroshima Dragonflies at sa Yokohama B Corsairs, umabot siya ng averages na halos double-double per game sa ilang buwan, nasa 10+ points at 7+ rebounds, may kasamang 1.5 blocks per game. Kahit sa limitadong playing time minsan, efficient siya sa field goal percentage, madalas nasa 50% pataas, so ito ay patunay na hindi lang siya trophy player, kundi actual na contributor sa loob ng court. At ito ang Express Info, kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.